Mga ka-Phantom, ngayong araw mag-change oil tayo sa ating DAS at bibili tayo ng pang change oil natin sa kanya. So ang gagamitin natin na pang change oil ay yung Petron na synthetic blend. Yun kasi yung madalas na ginagamit natin na pang change oil sa ating DAS. Isisingit na rin natin ang ating content na naman ngayong araw, kung paano nga ba magmaneho sa ganitong traffic na daan, like may mga sasakyan, para hindi kayo mabigla sa pagmamaneho nyo. Ay bibigyan ko kayo ng basic tips para hindi kayo mahirapan kapag nagmaneho kayo sa ganitong klaseng lugar. At ngayong araw kasi June 12, so Independence Day, ay wala masyadong tao kasi syempre walang pasok. At napapansin nyo, wala masyadong sasakyan. Yung oras natin ay 7:31 ng umaga. Makikita naman natin medyo maluwag ang daan. Hindi katulad dati kapag lumalabas tayo ng ganitong oras ay napaka-traffic. Madaming mga motor, mga sasakyan, o kahit anong mga nakikita natin dito sa daan na nagiging cause ng traffic. So kapag marunong naman kayo sa pagka-clutch, paggamit ng preno, pag-timing sa pagkambyo, ito naman dapat yung inyong practicein. Kapag ganitong nasa traffic kayo o nasa city driving kayo, makikita nyo kasi talaga dito may mga one way, bawal ka mag counterflow. Katulad dito, dinadaanan natin ngayon, itong daanan nito isang diretso lang. Dapat marunong din tayo mag minor. So kung napapansin nyo, may mga nakikita kayong mga tricycle sa harapan natin. Kasi yung mga tricycle dito, meron silang tinatawag na magic. Biglang liko yung mga yan. Kaya ingat-ingat kasi mahirap kapag nasagi ka ng mga yan. So dito ako bibili ng langis ngayon sa Petron. I-check natin kung available nga ba. So bali nandito yung langis na ginagamit natin para sa ating scooter oil. Ito yun. So ito yun mga ka-Phantom. Ito, sakto to. Ito yung magkano yung ganito. Bali may nabili na kasi tayong gear oil. Itong ano na lang ang binili natin, langis. Matagal din kasi hindi tayo nakapag-change oil sa ating scooter, kaya sakto ngayong araw maaga tayong nagising at naalala natin na nasa 1,000 na pala yung natakbo nya, kaya mag-change oil na tayo. Bali kapag ganito pala na nagmumotor kayo sa mga matatraffic na lugar, kailangan nyo laging tumingin sa mga kasulok-sulukan para hindi kayo madisgrasya. Katulad nito, itong way na to, itong dinadaanan natin dito, dapat marunong kayong tumingin ng sign. Tulad yan, dapat marunong kayong tumingin ng sign. O parang yung nakasulat dyan sa taas, ayan o, no left turn. Dapat sa mga ganitong klaseng lugar, marunong kayong tumingin sa mga sign. Kasi kapag bigla kayong nag left turn dyan, tapos may kasalubong kayo, mababangga kayo. Katulad yan, may nakasulat na naman, no right turn. Di ba? Kaya dapat sa mga ganitong klaseng skinita, marunong talaga kayong tumingin ng mga sign. Katulad nito, mag-right turn tayo. Ayan o. Timing kasi ngayong araw, Independence Day, wala kasi kayo masyadong nakikitang mga sasakyan sa harapan natin. Pero kapag nagmaneho naman kayo,
Katulad niyan, katulad niyan, may ano na naman, sasakyan. Kapag naramdaman nyo naman na medyo magmi-minor o hihinto yung sasakyan, pwede kayo dumiretso. Mas magandang pakiramdaman nyo ng mabuti kapag papasok kayo o kaya iikot kayo para hindi kayo madidisgrasya. Katulad yan, ayan, may ano naman, may sign na naman doon na no right turn. Maluwag kasi talaga yung kalsada ngayon, wrong timing yung video natin. Pero at least naipapakita ko sa inyo kung ano yung mga sign na dapat nating tignan. At marunong din kayo dumistansya sa mga sinusundan yung mga sasakyan. Kasi kapag tinututukan nyo yan, tapos biglang huminto o biglang nag-cut yan, siguradong masasabit kayo. Kaya kapag nagmamaneho kayo, always mag-precaution kayo. Katulad dito, itong nasa harapan natin na motor, ang distansya natin dyan dapat ganito, ganyan siya kalayo, nasa 1 to 2 meters. Huwag nyong dikitan talaga ng mabuti para kapag nag-overtake kayo, mabilis nyo lang siyang ma-overtaken. Kasi may mga ibang nagpa-practice na magmotor sa ganitong klaseng daan, madalas na na-aksidente, nabubunggo nila sa likod o kaya natatagis sila. Yan, katulad din dapat dumistansya tayo. Nag-signal light na siya, nag-signal light na din ako. Siyempre magla-left turn tayo. Dapat ito yung lagi nyong iwasan. Huwag kayong pumapagitna dito na banda sa mismong hati ng daan. Kasi kapag may mabilis kayong nakasalubong dyan na hindi nyo nakita, lalong lalo na kapag malaking sasakyan yung nasa harapan nyo, tapos biglang may paparating na mabilis na sasakyan, hindi nyo makita, mamaya baka aabutan kayo kapag hindi nyo nakita, mabubulaga na lang kayo, bigla kayong mababangga. Ito pa man din yung pinakaayaw natin kapag nagmamaneho tayo dito sa ganitong klaseng daan, yung matraffic. Kasi mamaya magpepreno ka, mamaya aarangkada ka. Sa ganitong klaseng daan na matraffic mga ka-phantom, ito ay magastos sa gasolina. Kasi syempre yung mapapahinto ka, tapos mamaya aarangkada ka. Okay naman siguro yun mga ka-phantom kapag yung inyong motor ay matipid, hindi masyadong magastos. Kasi may mga motor din na sobrang takaw sa gasolina. Buti na lang yung ating sniper sa ngayon ay napakatipid niya pagdating sa gas consumption. Kaya yun, sana mga ka-phantom nakita nyo kung paano natin ginawa yung ating pagmamotor kapag nandito tayo sa Zeta Driving. Ayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.